Hello class, good afternoon. Today, we will tackle naman another lesson on dynamics of rigid bodies. So last time, we tackled about kinetics of a particle and solving that using force and acceleration method with the summation of, recall lang muna tayo, forces is equal to mass times acceleration. We use that formula. And then, we have already tackled the lesson on dynamic equilibrium, which has a formula of summation of forces minus the reverse elective force, REF, wherein parehas lang to na mass times acceleration, pero gumamit tayo ng the Allenberg's theorem, tapos nilipat lang natin siya, which is summation of forces minus mass times acceleration is equal to 0. So yung negative mass times acceleration is similar to negative REF is equal to 0. So today, we will tackle naman another topic on kinetics of a particle, which is work in energy method. So kung ito yung ginamit natin formula sa dalawang topic na yan, so sa topic na to, gagamit tayo ng general formula for work in energy method. So ano nga bang pinagkaiba nito sa dalawang formula na yan? So, maganda itong gamitin, itong previous topics natin, kung hahanap tayo ng force, kung gagamit tayo ng force and acceleration. Pero, kung ang hinahanap naman natin is velocity, so, mas matatagalan tayo kung gagamit tayo ng dalawang formula na to. Kasi nga, hahanapin pa natin yung acceleration bago natin makuha yung velocity. And gagamit pa tayo ng kinematic equation. Pero, dito, by using work and energy, hindi na natin kailangan hanapin yung acceleration nung particle na yon. So, sa lesson na to, so, itong method na to is maganda pag hahanap tayo ng force, velocity, and displacement. So, itong formula na to or work in energy method, maganda siya kung hahanapin natin itong tatlo ito. Kung magsasama-sama silang tatlo. Unlike dito na may needed pang acceleration para ma-solve. So, ayan. Didiscuss ko naman yung formula ng work, work in energy method. From the word itself, work and energy, the formula itself is this. Summation of positive work minus summation of negative work is equal to kinetic energy plus potential energy plus elastic potential energy. So ano nga mga ito? So i-discuss lang natin briefly kasi may isasolve pa tayong dalawang items for this topic. So ayan. So these two yung nasa kaliwa, they are work from the word itself, work. Tapos naka-equate siya sa energy. Yung energy na yun is tatlo. Kinetic energy, potential energy, and elastic potential energy. So yung work na yan, may indication lang tayo. May indication tayo na work done by external forces excluding the weight. So, ayan. Yung positive work, before that, didiscuss muna sa inyo yung positive work done in direction of motion. Ang example niyan ay push or pull. Push. Ayan. Example ito ay push. Ayan. While yung negative work naman, work done against the direction of the motion. So, ang example naman nito, ang pinakamagandang example niyan ay friction. Friction. Ayan. So, ayan. Sa work in energy method na to, di ba, we need, yan. Ibigay ko yung formula. Halimbawa, summation of positive work, ang formula nito is force times the distance. So, di ba, napag-alala natin sa previous years natin na ang work is equal to force times distance. So, sa formula na to, magagamit tayo ng formula ito,
hindi natin magagamit yung weight ng material. Inuulit ko, hindi natin gagamitin yung weight. So, formula na to. So, ayan. Tapos ito naman, sa mention of negative work, ang formula nito is friction times the distance or displacement. So, magdodrawing lang ako ng isang box. Ayan. Kung paano yung sabing force, negative work rather, and positive work. So, ayan. Halimbawa, ito yung force P. Force P. Tapos may weight tayo. Tapos may friction tayo. Ayan. Pag magsasolve tayo nito, ayan. Tapos may normal force tayo dito. Ayan. Meron tayong degrees dito na theta. Ayan. So, summation of positive work, ang mangyayari dito is, yung forces niya along x-axis. Since x-axis lang naman ang meron dito. So, meron tayong px, ano pa? Times the displacement. Distance rather. So, halimbawa, yung box na to, itutulak papunta rito. Ito yung final displacement ng box na yon. So, itutulak ng P, force P, yung box. So, ito yung magiging formula niya. On the other hand, yung negative work naman is, gagamit tayo ng friction times the distance nung gamit, or nung box rather. Ayan. So, hindi natin gagamitin si work. Kasi nga, sabi sa indication, these two are work done by external forces, excluding work done by external forces excluding weight. Ayan. Tapos na tayo dito sa left side, which is the work. And then, yun naman, nag-equate siya sa energy. So, yung kinetic energy naman is yung energy in motion. Ayan. With the change in kinetic energy is equal to 1/2 times mv squared. So, sa formulang ito, 1/2 m, naka-specify na yung velocity niya, which is velocity final squared minus velocity initial squared. So, ito namang potential energy is the energy by the change in height due to the change in height. So, ayan, is equivalent to mg times height. So, yung height, naka-specify na rin siya sa height final minus height initial. Lastly, yung elastic potential energy naman ay may formulang 1/2 times k times x. So, the change in elastic potential energy. So, gagamitin natin itong formula na to na change in elastic potential energy kapag meron tayong spring sa given. So, kung wala naman, this energy, work and energy. And this energy will become 0. With no spring, mas 0 siya. So, by the way, in-specify ko lang din yung x final squared minus x initial squared. Ano nga ba yung x? X is the deformation of the spring with the formula L minus LO, or the length minus the final length, or it will equate to deformation of spring. So ayan, mag-solve naman tayo ng problems para mas maintindihan natin itong mga formulang ito. So, okay class, we will solve example number 1 for work and energy method. So, for the problem number 1, the 30-pound ladder is placed against the wall at an angle of 45 degrees as shown on the figure. So, if it is released from rest, determine its angular velocity at the instant just before it maintain or it reach 0 degrees from the ground. So, neglect friction and assume the ladder is a uniform slender rod. So, sulat muna natin guys yung class, yung mga given natin. So, yung given, ayan. Sa given natin, binigyan tayo ng 30-pound ladder. So, ito yung yung bigat o yung weight ng ladder. 30 lb for the ladder. And the theta 1
the initial data is 45 degrees, as shown. So, ayan, it is released from rest. So, ang B naught natin is 0. So, determine its angular velocity. So, nawawala yung angular velocity natin. At the instant, just before the theta 2, or the final angle, is equal to 0. So, neglect the friction. So, this is frictionless. This problem is frictionless. So, the ladder is a uniform slender rod. So, ayan. So, susolve na natin yung ito, using the formula. So, select natin yung formula. The summation of force, positive work minus summation of negative work is equal to change in kinetic energy plus change in potential energy plus change in elastic potential energy. So, ayun class. Hahanapin natin yung mga given na pwede natin i-apply dito sa formula. So, since wala naman tayo ditong spring, so hindi tayo gagamit ng elastic potential energy. So, this will become 0. And then, since, ayan, wait lang. Ito yung free body diagram natin. Since yung ano daw, yung hagdan, so nakalin siya doon sa may pader, magkakaroon tayo ng force dito, na normal force. Ayan. Sulat natin. Fn A. Ayan. Magkakaroon tayo dito ng normal force, and dito rin. Magkakaroon tayo ng normal force. Okay. Hanap tayo ng positive work. Since positive work is, ayan, positive work, for positive work, summation of positive work is equal to force times distance. So, as I stated kanina sa discussion, so, work, these two, positive work and negative work, is done by external forces. So, may nakikita ba tayo ng external forces? Like push, pull. So, aside from the normal force, kasi given naman normal force naman yan. So, di ba wala? So, dahil masisiro yung force dito, with letter F, okay? 0. So, this positive work will become 0. So, sa formula, ito ay masisiro na rin siya. Okay. Ito naman, summation of negative work. Summation of negative work. Since nasabi nga sa problem na frictionless yung surface, so di ba? Friction times distance din ang formula nito. So since ang friction is 0, then yung negative work natin is mas 0 na rin. Ayan. So ayan, we have kinetic energy. Pero this time, hindi tayo gagamit ng 1/2 mv squared na formula, since ang hinahanap natin is angular velocity. So, gagamit tayo ng rotational kinetic energy na formula. Rotational kinetic energy na formula. Ayan. Pakita ko sa inyo. Rotational kinetic energy. So, bakit ba tayo gagamit ito? So, class, as stated in the problem, ito ay nagkaroon ng rotational kinetic energy. Since itong ladder na to, so yung final na magiging position ng ladder niyan is ganito siya. So, drawing lang natin ulit siya. Class. So, ito yung pader. Ayan. So, ito yung surface sa baba. So, ito yung initial position niya. Pagpalagay natin 45 degrees to, as stated on the problem. Tapos, yung final na magiging position nito, since we have, by the way, we have weight here na 30 ba? 30 pounds. LB weight.
30 pounds weight, di ba? Ang magiging final position niya is ganito. Magiging 0 degrees na lang siya, class. 0 degrees na lang siya, class. Yun yung magiging final position niya. And then, dahil doon, gagamit tayo ng rotational kinetic energy. So, rotational kinetic energy is equal to 1/2 times I, or the inertia, times angular velocity na hinahanap sa problem, squared. Ayan. So, parang di ba alam na natin yung inertia? I mean, natakal na natin to sa mechanics of deformable bodies natin. Pero this time, may sariling formula yung rotational kinetic energy. Ito ay tinatawag na moment of inertia of rotating rod. Ayan. Ito yung formula niya, class. Rotating rod. So, rotating about the center is I is equal to 1/12 m times length squared. So, rotating about one end is equal to I is equal to 1/3 m L squared. Ayan. So, anong gagamitin natin sa dalawa? Yung formula for I sa una or sa pangalawa. So, syempre yung sa pangalawa kasi given sa problem na nag-rotate daw siya about one end. So, nag-rotate lang siya dito sa one end. Hindi siya totally by the center, from the center. So, gagamitin natin yung formula number 2. Okay. As for our kinetic energy, kinetic energy is equal to 1/12 times the mass. So, yung mass natin is equivalent siya sa 30 pound over the gravity. Di ba ang mass? Mass is equivalent to what? Mass is equivalent to weight over gravity. So, gravity na nagagamit natin dito, since naka-pound siya, so English system unit siya, so gagamit tayo ng 32.2 feet per seconds na gravity. Ayan. After nyan, length L, which is 8, as given sa free body diagram natin. Squared. Ayan. So, anong sagot niya, class? Wait lang, parang may kulang pa. So, okay, tama na pala. KE. So, ayan, may 1/2, wait lang, mamaya natin times sila. Sa I muna pala to, I pala to, class. Sorry. It's for I. Sunod muna natin yung I. So, ang sagot dito is 3,600 over 161. 3,600 over 161. Okay. Tapos ito na, ipa-plug in na natin siya. Okay, kinetic energy, rotational kinetic energy is equal to 1/2 times I, which is 3,600, okay, over 161 times angular velocity squared. So, check muna natin, class, kung tama yung pagkaka-calculator natin. Ay, wait lang. 3,200 pala to, class. Sorry. Hindi kasi ako nagawin ng calculator. Okay? 3,200 to. Okay. Ayan. So, ang maging sagot natin sa for kinetic energy is 1 divide 2. Since 1/2 siya is equal to 1,600 over 161 angular velocity squared. So, wala pa tayong value ng angular velocity. Since we still have potential energy, susolve na natin yung potential energy. So, the change in potential energy is equal to mass times gravity times the height. Okay, class? Nakakasunod pa ba? Okay.
Okay. So, yung mass natin is 30 over 332.2 since weight, yung given natin, over the gravity, ayan, times the gravity itself. So, makakancel lang si gravity. Ayan, makakancel si gravity. Tapos, height. So, wala tayong value ng height. So, gagamit tayo ng trigonometry in finding the height. Since, ayun, sa center siya, I mean, yung weight is nasa center, gumamit tayo ng rotational axis of central moment of its inertia. Wait, tama ba? Rotational axis, central moment of its inertia. So, maghahanap tayo ng height sa gitna, sa centroid ng ladder natin. So, yung height natin is ito. This is the height. Sana nakakasunod pa. Okay, drawing lang natin siya dito. Yung height. Diba ito yung height? Pagpalagay natin this one, di ba? Ang centroid niya matatagpuan sa 4 feet 4 with an angle of 45 degrees. Okay. Di ba gagamit tayo ng sine function dito? Sine 45 is equal to opposite, pagpalagay natin h, okay, opposite over hypotenuse. Ayan. 4 sine 45, yung value ng height natin. Ayan. 4 sine 45. Ayan. Tatimes lang natin sila. 30 times 4 sine 45. Ang sagot ng, ang change ng potential energy natin is 60 squared of 2. Ayan. So, ayan. Pagkasyahin lang natin dito. So, since 0, tapos minus 0, is equal to 1,600 over 161 angular velocity squared minus, plus pala, plus, sorry. Plus 60 square root of 2. Ayan. So, hindi na natin siya solve. So, ayan. Okay, lipat natin itong kabila. Itong 60. Okay. 60 square root of 2. Wait lang, class. Parang may mali tayo. Mag-negative siya. Bakit siya mag-negative? Wait lang. Manalimutan tayo sa formula. Since yung height pala, class, is hindi ganito. I mean, ang formula sa change in potential energy is height final minus height initial. Ayan. Height final minus height. Ang height final natin, di ba? Since ito na siya, ito yung final position ng ating 0 minus, ayan, minus height initial natin 4 sine 45. Okay, so, magiging negative siya. Negative 60 square root of times square root of 2. Ayan, negative to. So, pag nilipat natin sa kabila, magiging positive na siya. So, equivalent to 1,600 over 161 angular velocity squared. So, ayan. I-multiply lang natin itong equation natin sa 161 over 1,600 para makancel natin to. Ayan. Subukan muna natin. Ayan. So, angular velocity squared is equal to 60 square root of 2 times 161 over 1,600. So, i-square na natin sila. I mean, para makuha natin si angular velocity. Okay? Gets nyo ba? Wait, may shortcut pala tayo. So, ayan. W is equal to square root of 8.5383 14383.
Ayan. So, angular velocity natin is 2.90 ayan, 92 rad per second. So, rad per second yung gagamitin natin ayan, unit sa angular velocity. So, ito na yung sagot natin, class. For number 1. Sulat ko lang ulit para makuha natin. Okay, class, for item number 2, if the 50-pound bucket is released from rest, determine its velocity after it has fallen 10 feet. The windlass A can be considered as a 30-pound cylinder. So, ito yung windlass A. Ito A. While the spokes are slender rods, each having a weight of 2 pounds. So, each spokes daw dito, nagbibigat sila or may weight silang 2 pounds each. So, neglect the pulley's weight. So, sa problem na to, una, isulat muna natin yung mga given niya. Okay, lagyan na natin. Summary na natin. Okay. Given natin. Here. So, ang given natin ay yung WC natin, yung weight sa ano natin timba, WC na lang, 50 pounds as stated sa problem. So, yung SC naman, o yung distance ng di ba ito ay parang binitawan papunta sa baba, di ba? May distance tayong 10 feet. Ang distance nito, tapos yung windlass naman natin, yung windlass naman natin, 30 pounds naman yung bigat niya. Cylinder. Solid cylinder siya. Solid cylinder siya. So, each spoke naman daw ay may bigat na. Each spoke. Ayan. May bigat siya na, yung each rod daw is 2 lb. 2 lb yung bigat niya. Tapos yung R, yung radius naman natin sa A, since may radius tayo na binigay, 0.5 feet. And then, yung T1 natin, or T1 or V1 rather, V1 ito, or V0 na lang, is, nagsimula siya sa 0, okay? So, neglect the pulley down. So, ang hinahanap natin dito sa problem natin is yung V. Okay. Wait lang. Ang hinahanap natin dito ay velocity. VF. Yung final velocity natin. So, yun yung nawawala natin. So, una, susulat po natin yung summation of forces. Summation of positive work, rather, minus summation of negative work is equal to kinetic energy, change in kinetic energy plus change in potential energy plus change in elastic potential energy. Ayan. dP. So, ayan. Hanapin natin yung mga value nila. So, since ang elastic potential energy natin ay, since sa problem natin is wala tayong spring, so, yung elastic potential energy natin is masi-zero na siya. And then, may friction ba tayo na binigay? Since wala, so, automatic magiging zero na yung negative work natin, summation of negative work. So, meron na lang tayong positive work, kinetic energy, and potential energy. So, solve na natin yung, ano ba? Sige, positive work na muna yung unahin natin. Summation of positive work. Okay. So, summation naman ng positive work, okay. WC, di ba may given tayong work, weight ni C times
the distance S. SC. So sa problem na to, gumamit tayo ng weight ni C. So bakit tayo gumamit ng weight ni C? So may mga problem na exception sa formula wherein yung work done niya, like for example, wait lang. Nagamit tayo dito sa problem nito ng weight. Di ba sabi ko kanina, dito sa formula to, hindi tayo pwedeng gumamit ng weight sa pagkuha ng positive work at negative work. Since yung weight na yun is nag-cause siya ng parang outer or ano nga to? External force rather. So parang from rest tapos binitawan natin siya. So maaari natin gamitin yung weight na yun. So kasi since ayun, naka 10 ano siya, 10 feet, ayan. 10 feet yung distance, tapos 50 pound bucket. So, instead na, ayan, itong 50 pound na to, hindi pala to weight. Okay, nakano siya? Force. So, it is external force given. Okay, baka malito kayo sa sinabi ko kanina. So, this 50 pound is not a weight. Specifically, it is the force of the bucket C. So, ayan. Di ba yung positive work natin is may formula na work times the distance. Or force times the distance. So, okay. Yung weight nito, or nakastate siya as force. Since bumagsak siya yung bucket natin from 10 feet. So, mag-multiply lang tayo. So, okay. 10 feet multiplied by 50 pounds. Okay, is equal to 500 pound-feet. Meron na tayong summation ni positive work. Okay? Tapos, ito naman, susunod naman natin yung kinetic energy ng material natin. Okay, kinetic energy pa muna. Sige, susunod na lang natin. So, kinetic energy nitong, itong problem na to is, magdadagdag tayo ng additional formula. Okay. Dikit na natin yung additional formula. Magagamit na tayo dito ng ibang okay. Ito. Ibang formula. Parallel access theorem. Gagamit na tayo. Since may dalawa na tayong given, di ba meron tayong force or kinetic energy sa C, at the same time meron din tayong kinetic energy sa A. Kasi iikot yung natin, yung A, yung windlass A, at the same time, yung C, bababa siya, yung bucket C. So gagamit tayo ng parallel access theorem na may I is equal to I at the center moment plus mass times d squared or the distance. So gagamit din tayo ng linear velocity na v is equal to velocity is equal to angular velocity times the radius. And lastly, and the most important one, yung mass moment inertia ng cylinder, since cylinder yung shape ng bucket natin. So gagamit natin yung formula nito. Mass moment of inertia of a cylinder. So kanina, gumamit tayo ng moment of inertia of rotating rod, since ang problem natin is rotating rod. Since sa problem na to, may given tayong cylinder, so iba yung inertia ng cylinder. So this one, 1/2 m times r, or the radius squared. Okay? And then kinetic energy. So yung kinetic energy, masasolve natin siya. Di ba ito yung rotational kinetic energy natin? So gagamitin natin ulit yan. Okay. 1/2 times inertia. Inertia of what? Of A. Since ito lang naman yung nag-rotate sa kanila, di ba? Yung C naman kasi, hindi siya nag-rotate. IA W squared plus yung inertia naman ni C.
Paano natin makakuha yung inertia ni C? Gamit itong, ayan, mass moment inertia ng cylinder. So, gagamit tayo 1/2 times IA, inertia ulit ni A, plus times, ayan, times, okay, 2V. Wait lang, plus, parang mali. 2BC. Ayan. Angular ano pala to? Angular weight. Ayan, ito. Diba rotational kinetic energy siya? Angular velocity ni A times yon squared. Wait lang. Baka malito kayo class. Isa-isahin muna natin. Ito muna. So, kasi gagamit tayo dito ng mass moment inertia of cylinder and then transfer formula. Kasi nga, dalawa yung ano natin, yung kinetic energy, yung bucket C at yung A natin, yung windlass A. So, simulan natin muna dito. So, inertia ng A. Paano nga ba natin yung mahahanap? Ayan. Inertia ni A. IA is equal to 1/2. So, gagamitin na natin itong cylinder. Yung sa simula tayo, class. 1/2 times, ilan ba yung weight ng bucket? Diba 30? Tama ba ako? Ay, wait. 30 pounds. Ito muna, windlass A muna pala tayo. 30 times, anong radius nito? Diba 0.5? 0.5 squared. Ayan, yun yung IA natin, plus. Tapos, plus, diba, meron tayong apat ditong, ayun, yung tawag dito, spokes na tinatawag na may weight na 2 pounds. So, i-add lang natin siya. Plus, 4, since apat siya, times 4, 1/12, so nagmula yung 1/12 natin siya. Dito sa rotating about, dito sa moment inertia of rotating rod. So rotating about the center since, ano to, yung, di ba yung apat na slender rods natin ay may center, nag-rotate sila sa center. So gagamit tayo ng moment inertia ng 1/12 times the M. Yung M natin, anong value ng M natin? Yung mass nila, di ba 2 pounds sila? 2 over, weight pala nila, 2 pounds. Di ba, ano, binigay ko na kanina, yung mass is equal to weight over gravity, di ba? 2 divided by the gravity, 32.2 feet per second. Since naka 2 pounds tayo, so gagamit tayo ng English system unit dito. Times the length L. Ano nga ba, ilan yung length niya? So, meron tayong length dito na 0.75. Ay, wait. 0.5 pala. Square. Di ba 0.5 to? 0.5. Yung length niya. Plus, yung rotating rod natin, di ba 2/32.2 times, ito naman, so by the way, itong formula na ito, ginagawa natin dito, nagmula ito sa may parallel axis theorem. Bakit nga ba tayo gumamit ng parallel axis theorem dito or transfer formula? Okay class, bakit nga ba tayo gumamit dyan? Kasi nga, di ba yung each rod natin, wala sa center, di ba? So each rod has its centroid here, 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 and here. Diba? So, para makuha natin yung inertia niya, exact value of inertia, kailangan gumamit tayo ng parallel axis theorem. So, parang sa ano natin, mechanics of deformable bodies natin. So, ito lang yung formula niya. Yun lang yung pinagkaiba niya. Iba yung formula natin dito. Okay, class. Times to, times, ilan ba yung parang gitna nito, center ng
yung pinakang, ditong ano na to, ano nga to? Glass A. Wing glass A pala. Wait lang, matatanggal. Ano nga bang pinaka-center niyan? Di ba ang total height nito is, di ba, 1.5? Tama ba? 0.5 plus 0.5 plus 0.5 is equal to 1. 1.5. Yan. 0.5 times 3 is 1.5. Divided by 2, diba? 1.5 divided by 2, 0.75. Right? Ay, wait lang guys. Okay, tama ba? 1.5 divided by 2, 0.75. Tama naman siya, plus 0.75 squared. Ayan na. Dahil gumamit tayo ng parallel access theorem, yung IA natin, dito lang tayo gagamit ng parallel access theorem. So dito, hindi na tayo gumamit. Dito, okay? Since nasa center naman na siya. Ito. Yung ICM natin, di ba? As stated sa formula, may ICM tayo. Okay? Burayin lang natin. So, yung value ng I natin is 0.26 14 log per feet squared. Ayan. Ito yung value ng inertia natin. Log per feet squared. So, solve naman natin itong problem na to using the linear velocity na may formula V is equal to velocity is equal to angular velocity times the radius natin. Since circular siya, di ba yung A natin is nag-rotate siya. Meron tayong rotation na nangyari. So magkakaroon tayo ng angular velocity natin. Di ba? Yung WA natin, i-derive lang natin siya class. Hanapin natin yung WA. Diba? Times 1 over R lang natin. So, WA, lagyan na natin ng A para hindi tayo malito. Time is equal to V, velocity ni C. Bakit velocity ni C? Kasi nga, class, ang nag-cause ng paggalaw doon sa A, di ba dito, sa wind glass A natin, ay yung C. So, velocity ni C over sa radius ni A. Sa A. May number ka ni Stephanie. Nagre-record ako. Wala po. Meron kay Ate Juliet. Kay Ate Juliet yun. Maya po, busy pa ako. Busy. Di ba, wala tayong value ng velocity at C. Over. Di ba may radius tayo 0.5 doon sa A. Di ba? 0.5. Di ba? So may value itong 1. So ang angular velocity at A is equal to 2 VC. May given na tayo angular velocity. Ayan. Meron na rin tayong inertia at A. Di ba? So ayan. Ipa-plug in na lang natin siya. Kinetic energy natin. So sa kinetic energy natin is equal to ayan. Summation ng kinetic energy ni A plus summation ng kinetic energy ni C. So, ito na yung ginagawa natin kanina na pinagsasama natin. So, para hindi nakakalito, pinaghiwalay ko na sila dito. So, 1/2 times IA, angular velocity squared, plus 1/2 times mass ni C, velocity ni C, mv squared. So dito, ang pinagkaiba lang nito class, do sa, kinetic energy ni A, gumamit tayo ng rotational kinetic energy. However, dito naman sa C, since wala namang pag-ikot or rotation na naganap, gagamit tayo ng 1/2 mv squared na formula natin do sa uno natin, do sa mother formula natin. Ayan, ito na. Ito na yung total kinetic energy natin. So,
solve natin 1 half, since yung I natin is nakuha natin 0.6414 times, ayan, yung angular velocity natin, dahil wala tayong velocity at c, at yun yung hinahanap natin, times 2bc squared plus 1 half times, ayan, mass nino ni C, 50 over 32.2 times BC squared. Diba? Equal 1.29, ano ito? 29,992 BC squared. Okay, malapit na natin mahanap si velocity to C. Okay. So, okay, equate na natin. Wait lang, class. Wala pa tayong value ni potential energy. So, wala naman tayong change in height, di ba? Since nagamit na natin yung change in height dito sa kabila, di ba? Mass times gravity. Okay. Wait lang, class. Di ba? Wala tayong potential energy. Wait lang, class. Wait lang. Meron pala tayong potential energy. Ito na nga, yung sinod natin kanina. Magkanda ribong-ribong na tayo ni. Diba? mg. Diba, ang potential energy natin is mg squared. mg squared. mg times height, diba? Height natin is 10 feet. Yung mass natin is 50 over 32.2 times, okay, mali. Ano yung ginawa natin kanina? Sorry. For the explanation. Ayan, okay. So, ayan, na-prove natin, guys, sa solution natin na wala talaga tayong positive work done. Kasi nga, wala naman external force na naganap dito. Okay, sorry. Okay. Yung positive work pala natin is 0 siya. Hindi ko lang guys na-realize. Sorry. Ayan. Yung change of P pala, o potential energy natin, is mgh. Diba? mg. Okay. Height final minus height initial. Height initial. Okay, tama ba? Height final minus height initial. So, M, yung mass natin is, di ba, 50 over 32.2. Since weight yung binigay sa atin, i-divide natin sa gravity. Tatay sa atin sa gravity, so, makakancel din si gravity. Makakancel din pa si gravity. Tapos, tatay sa atin siya sa height. Okay. Sa height, okay, final. Height final natin is 10. 10 minus height initial natin na 0. Since parang, ito yung datum natin. Ito tawag. Datum. So, alam naman natin kasi datum. So, ito yung standard ng kung saan nagmula yung ating distance. So, ang total distance ito is 10 feet. So, 0. From 0 to 10 feet. Ayan. 10 feet. Ayan. Okay. 10 feet siya. Okay. Minus 0. So, ang sagot natin dito, ang potential energy natin sa dito ay 500 pound foot. Pound foot. Ayan. Meron na tayong potential energy and kinetic energy. Ay, wait. Dahil pababa pala to, class, okay. Negative pala natin to. Negative pala to. Sorry. Negative. Dahil negative natin is 10. Since, ayan, 10
wait lang. Ganito na lang natin. From 0, initial. Okay. Hindi ito natin pala, dito na sa baba. So, call in naman pala. Okay, minus 10. Kailangan lang natin, maging negative siya, plus. Since bumaba siya. Okay? Negative 500 pound foot. Okay? Nang sa ganon, di ba? Okay. 0 minus 0 is equal to negative 500 plus 2.9992 BC squared. Bili pa natin dito sa 500. 2.9992 ayan. B squared. BC squared. Multiply natin sila sa ayan. Ito, multiply natin sila sa 1 over 2.9992 para makancel 2 para maging B squared. BC squared na lang siya. Bababa lang natin ito. Pagkabata siya. Parallel access student. Palit ito. Parallel access student. Okay. BC squared. BC na lang. Tapos squared na lang natin siya class. So 500 over 2.9992. Anong sagot natin class dito? So, ang sagot natin dito is 19.6 feet per seconds. Yung BC natin is 19.6 feet per seconds. Seconds. Ito na yung final answer natin. Point number 2. So, in class, medyo mahaba siya, medyo nakakalito siya. And then, may additional tayong formula. So, balikan lang natin class para hindi tayo malito. Okay? So, ayan, hinanap muna natin yung mga given natin. So, hinanap natin yung potential energy natin. Since may change in height tayo, may mass tayo, ito, i-mass na kung bakit si natin, kasi ito yung gumalaw, and nagkaroon ng change ng height. So, it has a potential energy. So, mass, okay, 50 over 32.2 times the gravity times 10, nagkaroon tayo negative 500 pound-foot. Negative siya since pababa siya. Pababa siya. So, mag-set kasi tayo ng ano. Dito natin, isiset natin siya as ang pataas is positive. Pababa is negative. Right? Kaya naging negative yung 10 natin. So, ito, actually, diba, sa formula natin is final, diba, negative 10. Actually, ito ay negative 10 minus 0. So, negative 10 pa rin siya. So, we assume na negative 500 pound po talaga yung magiging value ng potential energy natin. And then, yung kinetic energy natin, dito medyo madugo. Kasi, gagamit naman tayo dito ng parallel axis theorem. Dito sa may windlass 8, kasi nga, meron tayong mga spokes. Ayan. 4 na spokes. And then, meron din tayong naka-center. Ayan. Ayan. Hahanapin natin yung inertia natin at A. So, gagamitin natin yung rotate, yung ito. This one, rotational kinetic energy. At the same time, gagamitin natin yung parallel axis theorem hanggang makuha natin si inertia at A natin. And then, after that, gagamit naman tayo ng para makuha naman natin itong si W. Since sa rotational kinetic energy natin, aside from I, kailangan natin ng angular velocity. Sorry, class. Angular velocity. So, alam naman natin na ang velocity is equal to angular velocity times its radius. So, may given naman tayong radius, so walang problema. And then, nakuha natin siya at 2 BC. 2 BC since it has a respect with the motion of the bucket C. Kasi yun lang naman si nagpagalaw sa kanya, wala namang iba, di ba? Kaya nagkaroon ng kinetic energy here. So ayan, dahil may dalawang kinetic energy tayo, i-add lang natin the total kinetic energy. So it is total kinetic energy.
So, kinetic energy at A and kinetic energy at C. So, sa kinetic energy at C naman, so gagamit tayo ng 1/2 mv squared na formula natin from the mother formula, and then rotational kinetic energy naman yung gagamitin natin dito sa may kinetic energy at A. So, 1/2 I, or the inertia, moment of inertia, okay, moment of inertia about the center. Okay, the center. Kasi nga, from the center yung pag-solve natin. Times angular velocity squared. So, ay nakuha natin yung value ni kinetic energy. So, i-add lang natin yung value ng kinetic energy and then potential energy here. Dito sa taas. Ayan. So makuha na natin si velocity at C natin. So, yun lang. Thank you, class.